mag-addict ka. Sacrifice ka ng sarili mong gamit. Benta muna bago bili technique. Number 1, parang addict technique. Kung naranasan mo ng ma-addict, magigets mo to. Not necessarily sa drugs. Sa cellphone mo na lang. Kunwari meron ka series na kina-addikan. Tapos nawalan ka ng load. Hindi ba magpapaload ka pa? Yung tipong antok na antok ka na pero magkakape ka. Para lang matapos mo yung series. Kasi addict ka eh. Alam mo yung meron kang kapitbahay na balisang-balisa at di mapakali. Tapos kung ano nung binibenta sa sinasanla. Alam mong addict eh. Sa technique na to, ganyan ang gagawin mo. Mag-addict ka. Sarot. So sa technique na to, magbebenta ka ng mga gamit mo. In this case, specifically damit or yung mga sinusuot mo na damit. Gusto mo magsimula ng walang puhunan, di ba? Sacrifice ka ng sarili mong gamit. Wala kang ilalabas na pera kasi nadyan na yung item. Ibebenta mo na lang. So, yung mga addict nga sa drugs at sugal na nakagawa ng paraan para sa ikakasira ng buhay nila. Ikaw pa kaya? Tapos para pa sa ikakaunlad ng buhay mo at pwede mo pang pagkakitaan. Isipin mo na lang. So, kunin mo yung paborito mong damit at simulan mo nang ibenta. Kasi sa ukay business, dapat marunong kang mag-let go sa mga pansariling gamit. Kung gusto mo ng actual video kung paano gawin to, mag-like and subscribe ka. 100 na likes lang mga bossing at gagawa tayo ng video about this one. Again guys, number 1, mag-addict ka. Pero sa proseso at sa ikaunlad ng buhay mo, gawan mo ng paraan at ibenta mo yung mga pre-love items mo. Number 2, benta muna bago bili technique. Also known as hookup. So this one is pretty popular or known in the ukay community. So basically, pupunta ka muna sa ukayan, pipicturean mo yung mga damit or items, tapos ipopost mo. Ibebenta mo muna bago mo bilhin sa ukayan. Mas maganda to guys kung merong GCash yung ukayan para rekta GCash na. Kailangan mo dito syempre ng Facebook account, mag-join ka sa mga groups, and then doon mo ibenta. Actually, pwede din tong i-live sa TikTok. Like, mag-live ka, tapos i-caption mo na for hookup lang yung mga items. Ikaw na bahala magpresyo. Tubuan mo na lang. Basta yung mga items na alam pong matutubuan mo pa, yun yung mga pakita mo sa live mo sa TikTok. Kung walang ukayan sa inyo na may GCash, wala kang choice kundi magpa-cash out muna sa pinakmalapit na tindahan. Ganun talaga eh. Paalala lang guys, depende to kung gaano ka popular sa group or sa TikTok. Syempre, mas madami kang followers or mas kilala ka, mas madali ka makaka-hook up ng items. Personally, hindi ko pa to technically nagawa kasi yung mga pinapa-hook up ko is technically naglalabas pa rin ako ng pera. Pero sa sure buyer, so nabenta ko na yung items bago ko pabili. And if you want an actual video, pwede ko itong i-try as a challenge. 200 likes lang mga bossing, gagawin natin to. So again, number 2 is hook up or benta muna bago bili technique. Kailangan mo ng Facebook or TikTok, mag-join ka sa mga group. Ibenta mo muna yung mga items sa ukayan bago mo bili. Number 3. Ang pinagbabawal na technique. Ito guys, not recommended. Pero 100% legit to. Wait for it. Kasi lahat naman ng business, technically may middleman. Humahanap lang sila ng source, tapos humahanap sila ng buyer. So sa technique na to, ganun din gagawin mo. So kailangan mo rin ng Facebook or TikTok or carousel. Ang una mong gagawin ay maghanap ng buyer. So sa Facebook, usually meron dyan sa mga group na looking for or want to buy. Or sa TikTok, mag-join ka sa mga live. Meron dyan mga naghahanap ng mga item. And then kung wala si seller, i-PM mo. Ang marketing strategy na to ay tinatawag ding cold calling. So mag-PM ka ng mga tao, isa-isa. Pero syempre yung mga potential na buyer ng mga item. At itong malupit. Bago mo i-PM, i-like mo muna at subscribe to channel natin. Ito talaga malupit mga boss. Wala ka pang item, bebentahan mo na yung buyer. Yeah, boy. So, tanungin mo kung anong specific details ang gusto niya dun sa item na hinahanap niya. At tanungin mo yung budget. Basta lahat ng kailangan mo sa transaction ay kunin mo muna. Saka mo hanapin yung item. So, ganun din. Hanapin mo naman yung item sa ibang platform. Mas maganda kasi mas malaki yung chance na hindi niya pa nakikita yung item na yun or yung seller na yun. So, kung sa TikTok mo nakuha si buyer, sa Facebook ka maghanap ng item. May chance na nakita niya na yun, so ayaw niya na doon. So, expect mo na mas marami kang oras na gugugulin sa paghanap ng buyer at paghanap ng tamang item. Siyempre, naghahanap na rin yung mga yan. Pero kaya sila nag-post, ibig sabihin hindi pa rin nila nahahanap. So kung mauunahan mo silang hanapin yung tamang transaction na kaya mo pang tubuan, magkakaroon ka ng pera, walang puhunan. Meron naman sigurong wifi sa inyo. Kung wala,
doon ka sa mall. Tambay ka muna doon kung talagang gusto mong walang puhunan. Wow. Medyo mahirap lang i-pull up to mga bossing kasi wala ka namang item. So, kailangan mo ng matinding kapal ng muka sa paghingi ng pictures, pag-update sa buyer mo kahit hindi mo naman hawak yung item. And nasa sayo na lang kung sasabihin mo sa buyer mo kung nasa iyo ba yung item o hindi. Pero advice ko, be honest kasi madami ng kupal sa community, huwag ka na dumagdag. Ano kaya yun, boss? Hiring kupal? 2K ba? Hindi naman nakakasira ng image yung honesty. Isa pa, hindi lang naman yung items ang babayaran sa'yo ng buyer. Kasama na yung oras mo sa paghahanap ng tamang item na gusto niya. Again guys, medyo mahirap i-pull up to. Tawagin na lang natin tong item mo, benta ko technique. And kung gusto nyong gawan ko ng video yan, tatry natin gano'ng katagal bago tayo makabenta ng item ng iba. 3,000 likes lang mga bossing. So guys, marami pang diskarte dito sa ukay-ukay actually. Pero ito yung iilan sa mga diskarte na pwede mong gawin kung gusto mo magsimula at wala ka pang puhunan. Ika nga nila, kung gusto, maraming paraan. At kung hindi ka pa nagsisimula, baka puro ka lang dahilan. Yo, bago matapos yung video, gusto ko lang palang i-shoutout yung mga tao na patuloy na nanonood at nagbibigay ng kahit konti o kahit gaano kaliit na suporta. Iniisip ko na the best way to do it is just by improving my contents. Pero I think it wouldn't hurt to shoutout yung mga lagi nagko-comment at mga nanonood sa akin. So as a form of appreciation and hopefully makatulong din sa inyo tong shoutout na to kahit gaano man kaliit. So kung i-shoutout si Boss Phil ng Lataware, ayan. Isa sa sobrang addict sa ukay na ito ni Bossing, lagi nasa ukayan at lagi rin nanonood ng mga ukay content. Shoutout Boss Will. Isang beses pa lang ata ako nakabili dyan. 2 PM, nabenta ko na rin yan. Subs nyo din yan, sobrang daming content na revisa ni Bossing, lagi solid. Yan ang isa sa pinakamagaling magpa-hook up ng items si Boss. Siyempre, shoutout din kay Boss Raymart Espinillas. Ang dami ko ng video na may comment si Bossing. Hindi ko sure kung ano ka nakatagal nakasub sa akin, Bossing. I think more than 6 months na. And sobrang supportive lagi ng comments mo. Maraming salamat at sana lumago din ang business mo. Shoutout din kay Boss Jaime. Recently nakilala ko lang to sa TikTok. Kung gusto niya ng maraming Carhartt kasi Bossing. I think sa 26 meron siyang auction sa TikTok, 80 to 90 pieces ng Carhartt. So follow niyo siya, pick your jacket in TikTok. Shoutout Boss Jaime. Sobrang solid din ng mga hustle at diskarte nito. So follow niyo siya guys. Ayan, shoutout din kay Kobe. Ilang beses ko na rin naman na shoutout si Hel, isa sa pinaka-solid na selector. Lagi din nanonood sa atin. At kay Boss Ako, syempre. Ganun din kay Nilo na lagi ko naman kasama magbubuhay. Mga kapwa selector, lalo na sa mga tagtaga dito sa San Jose del Monte, Bulacan. At syempre, lalong-lalo na sa mga repeat buyers natin. Kay Boss Fidel Ancheta, Boss Bryce, kay Boss Bikilya na suhi ko dati. Ngayon, seller na rin. Follow nyo rin yan sa TikTok. Footballero yan si Madam. Sa lahat ng bumibili sa akin, hindi ko na kayo maisa-isa. Kaya mga tumatambay sa TikTok, kay Adrian Paul na matagal ko na ring subscriber. Sa mga nagtatap sa live natin, maraming salamat. Na-appreciate ko kayo and promise ko sa inyo, mas gagalingan ko pa mag-ukay at mag-content. Comment nyo lang kung ano yung mga trip nyong content natin. Try natin gawan yan. Siguro pag naka 500 or 1,000 subscriber na tayo, magpa-giveaway ulit tayo. Ayun lang at salamat kung umabot ka dito. Hopefully, nag-enjoy ka or meron ka man lang natutunan and as always, embrace the chaos.